So ayun, okay KJX, kumusta tayong lahat? Kumusta yung trade natin? So far ito yung trade natin mga kapatid, no? Ito yung sinabi natin trade sa inyo kahapon. Oh, ba't nawala yung aking ano? So ito yun, di ba? Dito siya. Yan, dito sa gitna na yan. Okay? So kung titingnan nyo, hanggang dito yung sinabi ko sa area na to. So pero syempre TP2 na yung area na yan, di ba? So dito pa lang, pwede na tayo mag-TP. So far, ito yung ating trade, 49%, 2,522 profit. Maliit lang naman yung ating margin. So 88. Hindi ako tulad ng iba na sobrang laki mag-margin mga idol, no? So okay na tayo diyan. So far, pwede nga tayo mag-take profit na. Pero magka-cut loss ako ng 30% dito sa profit. Okay? So hayaan ko lang muna yan, baka mamaya biglang bumagsak. So far safe na ako sa 30%. And then tinitingnan ko yung XRP mga kapatid, no. XRP, bakit ko siya tinitingnan? So kasi may mga good news sa XRP, pero still hindi nag-pump si XRP ngayon. Hinahanapan ko siya ng possible sa 4 hours time frame lang. Okay? So tingnan ko kung hanggang saan naabot to. So possible pwede siya mag-bounce dito sa 3.116. So titignan ko kung saan ako maglo-long position dito. Pero hinihintay ko ang XRP. Baka mamaya bigla tong mag-pump dahil di ba yun sa good news niya. So tingnan na lang natin kung ano yung possible na pwedeng mangyari. Kasi ito kung titignan nyo, BTC, sumasabay siya eh. So once na mag-pump si BTC, sumasabay siya. So far, $44 or 2.5 ang ating profit ngayon. So tingnan natin kung hanggang saan aabutin ito. Pero nakamata tayo sa XRP. So far sa Facebook, ito yung nilabas ngayon, Google Play. Ayan, no, sabi ni Bitfinex. So good news, Google Play clarifies that it will not require non-custodial crypto wallets to have prior government licenses before they can be allowed on the App Store. So yung non-custodial wallet, ayan yan, yung mga MetaMask, Ronin Network, parang alam ko yan yun. Kasi syempre kahit pa paano, meron kang 24 seed phrase dyan. So ako, yung nakikita ko dito, sabi nga nila, syempre kung titingnan mo, Google Play, kumbaga parang nilinaw niya eh, di ba? So saan ba yun? Parang nilinaw niya, no? Sabi clarifies eh, di ba? Parang nilinaw niya yung bagong licensing rule ng Play Store ay para lang sa custodial wallet at exchange lang. So ibig sabihin, parang ano yun, yung kunyari platform, Binance, OKX, parang ganyan. 'Di ba? So yung apps ang humahawak, yung humahawak o yung nag-iingat ng pera ng user, 'di ba? Hindi niya saklaw yun ng custodial self-custody wallet. Yung Ronin Network, MetaMask, ito mga to. Hindi niya daw saklaw yan. So sino ang mga may kailangan ng license? Yung custodial wallet exchange na gustong mag-operate sa US, Europe, United Kingdom at yung iba pang 15 plus doon sa jurisdiction nila. Kailangan may tamang financial crypto license, katulad halimbawa sa US, MSB o FinCEN, di ba? Tapos kapag sa Europe ka, yung tinatawag na MiCA or CASP. Etong MiCA na to, ito yung patawa yung pati yung Pi network na gusto nila talaga, sila daw yung pipili at dapat yung papasukan nilang network exchange ay MiCA license. No, kaya lang malaki silang ewan ko, no? So ayan 'yon yung kailangan dito. Okay? So sino yung mga hindi kailangan ng lisensya? Yung mga non-custodial wallet. No, katulad ng MetaMask, 'di ba? Ayan yung mga style niyan. Ayan, Ronin, mga ganyan. 'Di ba? Ikaw yung may private key niyan. Kumbaga, kapag binuksan mo 'yan, kapag kinonfig mo 'yan, meron siyang 24 seed phrase, 'di ba? Na iingatan mo, ayun yung private key na tinatawag. Hindi kasama sa licensing requirement. Sabi ng Google, ayusin nila yung help center nila para daw dun, para sa mas malinaw na pagtatanong. So at least kahit pa paano, 'di ba? Kasi yung unang balita kasi parang lahat ng wallets pati non-custodial kailangan kasi ng lisensya. Nagkaroon ng backlash doon. Kaya nag-clarify yung Google na i-exempt yung non-custodial. So yun na yun. No, sabi nga nila ano yung magiging epekto niyan. So parang quick take lang. Yung user walang pagbabago sa pag-download ng self-custody app sa Play Store. Sa devs custodial app exchange, kailangan sumunod sa local licensing sa governed regions kung gusto sa Play Store. So ayan, yan lang yun. So parang in short,
Google Play nag-announce siya ng mga non-custodial crypto wallets. Yung app, ikaw yung may hawak ng private keys. Hindi mo kailangan ng government license para i-publish yung sa Play Store. Yung custodial wallet naman at exchange lang, sila yung umahawak ng pera at keys mo, di ba? Ang kailangan, magpakita sila ng lisensya mula sa gobyerno. Ibig sabihin, MetaMask type wallet, safe. Pero CoinsPH type custodial services, kailangan sumunod sa licensing rules. Yun yung mga example lang. Okay, tapos punta tayo sa Watchers Guru. Bitcoin hit all-time high ng 124. Solid na solid, no? So ito, Bitcoin surpass Google to become 5th largest asset in the world market cap. Wow. So Bitcoin reaches new all-time high at 123. So kanina yan, di ba? Solid na solid. Congratulations sa lahat. At syempre, congratulations din doon sa Ethereum. Diyan tindi ng Ethereum. Sa mga nagtatanong, wala na tayo Ethereum. Yun, no? So, di ba? Dito, tama tayo dito sa TP1, pero biglang lumipad, no? Kaya medyo kapakalmahin muna natin yung market bago tayo mag-trade. Yun lang po. At saludo sa inyong lahat, mga kapatid. Happy profit sa BTC signal natin.